nakakita ka na ba at nakahawak ng cuttlefish bone? Marahil marami sa atin ay hindi pa, pero marami rin na naging parte ito ng kabataan bilang isang laruan at ginagawang bangka-bangkaan, pero sa bandang huli ay itatapon din without knowing na may halaga pala ito at napakaraming gamit. Sama-sama nating tuklasin at alamin ang halaga ng cuttlefish bone na iyo lamang yung nabaliwala. Ang cuttle bone na kilala rin bilang cuttlefish bone ay isang matigas, malutong na panloob na istruktura na matatagpuan sa lahat ng miyembro ng pamilya ng Cepheidae. Karaniwang kilala bilang cuttlefish sa loob ng mga cephalopods. Sa ibang pamilya ng cephalopod, ito ay tinatawag na gladius. Ang cuttle bone ay pangunahing binubuo ng aragonite. Ito ay isang chambered gas-filled shell na ginagamit para sa buoyancy control. Ang siphoncle nito ay lubos na binago at nasa ventral side ng shell. Ang microscopicong istruktura ng cuttle bone ay binubuo ng makitid na mga layer na konektado ng maraming patayong mga haligi. Ang cuttle bone ay ang calcareous internal shell ng cuttlefish. Ang cuttlefish ay may 8 braso at 2 galamay at matatagpuan sa mga karagatan sa buong mundo. Ang pangunahing bahagi ng cuttle bone ay calcium carbonate na binubuo ng 85%. Ang pangalawang pinakamalaking bahagi ng cuttle bone ay ang organikong material na bumubuo ng 8.9% at higit sa lahat ay carbohydrate na material. Depende sa species. Ang mga cuttle bone ay pumuputok sa lalim na 200 hanggang 600 meters o 660 hanggang 1,970 pie. Dahil sa limitasyong ito, karamihan sa mga species ng cuttlefish ay nabubuhay sa ilalim ng dagat sa mababaw na tubig, kadalasan sa continental shelf. Ang pinakamalaking cuttle bone ay kabilang sa higanting cuttlefish ng Australia na nabubuhay sa pagitan ng ibabaw at may pinakamataas na lalim ng 100 meters. Noong nakaraan, ang mga cuttle bones ay dinidikdik upang gawing pulbos na ginagamit ng mga panday ng ginto o gumagawa ng mga alahas. Ang pulbos ay dinadagdag din sa toothpaste at ginagamit bilang isang antacid para sa panggagamot. Ang antacid ay isang sangkap na nag-neutralize sa acid ng tiyan at ginagamit upang mapawi ang heartburn, hindi pagkatunaw ng pagkain o sa sira na tiyan. Ang ilang mga antacid ay ginagamit sa panggagamot ng paninigas ng dumi at pagtatai. Ginamit din ang mga ito bilang isang masining na medium sa pag-ukit noong ika-19 hanggang 20th century. Sa ngayon, ang mga cuttle bone ay karaniwang ginagamit bilang mga suplementong pandieta na mayaman sa calcium para sa mga nakakulong na ibon, chinchilla, hermit crab, reptile, hipon at kuhol. Ang mga ito ay hindi inilaan para sa pangkonsumo ng mga tao dahil ang cuttle bone ay nagtatagal sa mataas na temperatura at madaling ukitin. Ito ay nagsisilbing mold-making material para sa maliliit na metal casting para sa paglikha ng mga alahas at maliliit na sculptural na bagay. Maaari rin itong gamitin sa proseso ng power casting o molde. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless!